Once again, welcome po. Ganon din po sa mga visitors natin, yung mga kapatid natin, yung mga na-miss natin na matagal nating di nakita. Ayan. So, welcome po sa inyong pagpunta ngayong umaga. Okay? So, kagaya nga po ng sabi natin kanina, ang battle kasi starts in our mind. Yung mind kasi natin, battlefield yan eh. Now, depende ngayon kung ano ang nagko-control sa mind mo, is it the truth or yung lies, yung kasinungalingan ng devil. Alam nyo, si Satan, ginagamit niya yung mga lies. Okay, by the way, ang message natin ngayong umaga, ang title po is, The Truth Will Set Us Free. Ayan. So, pag sinabi nating truth, walang iba kundi ito yung ang ating Panginoon. He is the truth. He is the way. He is the life. Ang Panginoong Hesukristo. Okay, yung truth, yun yung salita niya na alam naman natin, this is far more than the facts. This truth, ito yung may kasamang pangako ng Panginoon. Ito yung mga pinangahawakan natin sa araw-araw. Nga lang, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, so talaga ang Bible talaga, talagang lahat talaga ng detalye ng life talaga natin as we mature, talagang itatouch niya talaga. Kasi alam niya, ito yung mga issues of life eh. So, itong pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ito yung mga bagay kasi na naghihinder ng ating progress. Hindi mo lang napapansin, pero na-stuck ka na pala dito sa ganitong issues, sa ganitong situation. Okay, pero ang Bible kasi is very clear na kaya nga tayo po ay nag-aaral ng salita, tayo yung nakikinig at panalangin natin sa Panginoon, ito po ay magrema sa atin, di ba, mag-sink in sa puso natin ito at maging doer tayo ng word. Kasi alam nyo ba na si Satan, ginagamit niya yung mga kasinungalingan, the lies, to gain power or control sa buhay natin. Parang nag-e-echo po ata. May umi-echo dito sa kaliwa ko. Ayan. Okay. So, yung lies stops the progress in our personal life. Okay. And even in our spiritual life. Bakit kamo? Kasi pag yung mga lies ng devil, ng enemy, yan yung nagko-control sa atin. Okay, so nahihinder yung progress, hindi lamang physical, ganon din spiritual. So ang resulta nito, magkakaroon tayo ng wrong thinking and wrong believing. Kaya hindi ka ngayon nagpo-progress. Okay, so whenever possible, okay, si Satan nagkikreate siya ng fear, ng anger, o ng despair, o kawalan ng pag-asa sa buhay natin. Kasi nga sabi ng Bible, He is a liar and father of lies. Ang galit, tingnan nyo po, open your Bible, John chapter 8, verse 44. Okay? Sabi dito, you belong to your father, the devil. Grabe, no? Masakit na, parang sarap. Ang sakit naman marinig nito. Ang tatay mo ay demonyo. Sabi sa Tagalog, pero hindi natin to tatay, amen? So, sabi dito, and you want to carry out your father's desire. So, he was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. So, we're talking about Satan, the devil. When he lies, he speaks his native language. Ibig sabihin, natural na natural sa kanya. Caring-caring niya talaga ang magsinungaling. For he is a liar and father of lies. Grabe. Sabi, father of lies. Pag sinabi mong father of lies, talagang siya yung siya talaga yung masasabi nating ultimate. Diba? Ultimate na sinungaling. Okay? So, Satan can tell the truth because as Jesus said, he doesn't have any truth inside of him. Wala talaga siyang katotohanan sa sarili niya. He speaks his native language. Ibig sabihin, natural na natural sa kanya yun. Okay? So, sabi ko nga po, sa buhay ba natin, meron ba dito makakapagsabi na kahit minsan ay hindi siya nakapagsinungaling? Pagka meron po,
ang masasabi ko lang, nagsisinungaling kayo. Pastor, white lies lang naman eh. Di ba? Lagi ko naririnig, white lies, white lies. There's no such thing as white lies. Lie is a lie. Amen? And it's a sin. Pero di ko naman sinasabi na kahit minsan di tayo nakapagsinungaling. Kanina lang, maya-maya, kahapon, di ba, meron tayong mga kasinungalingan na nasasabi. So perhaps, mga kapatid, we should stop at magkaroon tayo ng evaluation sa sarili natin. Examinin natin yung mga sarili natin na kung itong enemy natin wants to stop your progress, mag-i-spread siya ng lies about you. At itong mga lies na to, gusto niya, ito yung ginagawa natin. So papaano? Unang-una, nagkokos siya ng doubt sa sarili mo. Di ba? Yung minsan, pinagdududahan mo na, nagda-doubt ka na sa sarili mo. Di ba? Nagkakaroon ka na ng low self-esteem, low self-image. Di ba? So, ito yung tactic ni Satan para ma-stop yung progress. Yun, kaya church, kaya natin ito pinag-uusapan kasi baka mamaya hindi mo napapansin, kaya hindi ka na pala nagpo-progress, hindi ka na maka-move on, kasi nga, ito yung tactic ni Satan sa'yo. Masyado siyang clever. At kadalasan, hindi lang siya nag-feed ng lies sa mind mo, ito na rin yung sinasabi mo sa sarili mo. Dahil, hindi naman mahirap. Dahil ito, minsan, yung gusto nating marinig. So, we must recognize yung lies ni Satan in order for us to make progress once again. Kasi nga baka nga na-stack up na tayo doon. So we must stop believing them. And once na na-recognize na natin ito, we can, in James chapter 4 verse 7, sabi dito, resist the devil. Pag sinabing resist, not assist. Kasi minsan, dahil nga church, because yung mga lies nga na pinifeed niya sa atin, pinaniniwalaan na rin natin. Nagkaroon na tayo ng wrong thinking, wrong believing, na-assist na natin siya. Mas natutulungan na natin siya. And then ang tendency, sinasabi na natin ito sa sarili natin. Hindi natin alam, kasinungalingan pala to, and it stops our progress. So ngayong umaga, examinin natin. Marahil marami pa kayong mga pwedeng idagdag dito, pero because of limited time, siguro I'll just tell you about few, okay, about Satan's lies. Okay, at dahil nga ito na yung pinifeed niya sa atin, at ito na rin yung pinaniniwalaan natin, sinasabi na natin sa sarili natin yon. At yun ang gusto niya. Kasi alam niya, ma-stop niya yung progress natin. Okay, pag-usapan natin number 1. Ano-ano ba yung mga lies ni Satan and then lies that we tell ourselves? Number 1, ito very familiar to. I don't have time. Yan. Narinig nyo na ba yan? Alam nyo ba na yung excuse na yan ay kasinungalingan? Kadalasan, church, naririnig natin dito. Minsan nagtataka ako, kasi alam mo, God created us. Mayaman ka, mahirap ka, matanda o bata ka. Kinreate tayo ng Lord with 24 hours, equal amount of time. Pare-pareho tayo may 24 hours. Meron ba ditong may 25? Wala, 24 lang tayo pare-pareho. At nagtataka din po ako why other people have so much time and others don't have. Di ba? Madalas mong naririnig ito doon sa mga taong sa totoo lang wala namang ginagawa. Yung I don't have time, mga nagbibisi-bisihan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yan. Sabi mo, hindi ako yan, hindi ako nagsisinungaling. Yan. Di ba? Madalas natin naririnig yan, wala akong time wala akong panahon. Pag inimbitahan mo yan sa cell group, wala akong time Church ka naman, wala akong time. Attend ka naman ng Bible study, wala akong time. Di ba? Ganun lagi ang sagot nila, wala akong time. Bakit? Marami akong labada. Diba? May trabaho ako.
gusto kong magpahinga. Wala akong tulog. May lakad kami. Di ba? Naalala ko minsan, may in-invite kami in Bible study. Attend ka naman Bible study. Sabi niya, wala akong hilig. Pero nung hilig, ano yan? Pagkain. Well, pagkain, food for the soul. Pero, di ba? Wala daw siyang hilig. Di ba, pag inimbitahan mo sila, wala silang time. Pero imbitahin mo yan sa inuman. Imbitahin mo yan sa kainan. Imbitahin mo sa outing. Mabilis pa yan sa alas 4. Di ba? Usapan nyo alas 5, alas 4, nandun na sa inyo yan. Bakit ganun? Di ba? Parang si Lord ay secondary importance lang minsan sa atin. Di ba? Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na wala silang time, yung 2 hours lang sa church pag Sunday, actually, it's nothing to compare yung panonood mo ng TV. Diba, na-realize mo ba kung gaano ka nakatagal sa harap ng TV? Di ba? Naalala ko, merong akong nalaman na yung Korean novela, tinapos ng isang araw Di ba? Nung bata ako, sa totoo lang, may nagtuturo sa akin ng magmadyong. Hindi ko talaga pinag-aralan kasi natatakot ako, nakikita ko yung mga nagmamadyong, 1 linggo na nakaupo pa rin. Tama, di ba? Walang ligo, walang kainan. Sabi ko, ayoko matuto niyan, delikado. Baka mahook ako. Di ba? 2 oras sa church? Kung sa madyong 1 linggo, walang tayuan. Pero pag nasa church, pagka-giving na lumalabas na, di ba? Tatayo na. Tapos, sa Facebook, gaano ka katagal nagpe-Facebook? Alam nyo ba merong study? Maybe hindi sa Pilipinas, pero somewhere else. Sabi nila, ang tao daw ay nagpe-Facebook ng 8 hours a day. And more than. Meron pa more than, no? So, church, ang sabi ng Book of Ecclesiastes, there is time for everything. I think ang problema is yung time management. Di ba? Wala akong time wala akong time. Paano kung si Lord na mawala ng time sa atin? Dapat bigyan din natin, church, ng time, ng panahon, ng oras, yung mga bagay na may eternal value. Di ba? Kasi yung buhay natin dito sa mundong ibabaw, ay hindi naman tayo magtatagal dito, matagal na 100 years. Tama? Bigyan din natin ng panahon yung may mga eternal value. Sabi ng Bible, life is just like a mist, a fog. Nandyan ngayon, bukas wala na, o mamaya wala na. Kaya church, alam nyo, sabi nga natin kanina, wala akong time, marami akong mga priorities. Pero alam nyo ba na it's a matter really of priority? In Book of Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ang sabi, there is the conclusion. Tingnan nyo yung sa mga nagsasabing wala silang panahon, sabi ng Bible, ito pala yung conclusion. Fear God and obey His commands, for this is the duty. Okay. Now, baka kasi ang sinasabi ng devil na lies, pinipid sa atin, ang duty mo, yon magpayaman, ang duty mo magtrabaho, ang duty mo ay maglaba, ang duty mo ay maglinis ng bahay, ang duty mo ay mag-alaga ng bata. Church, I'm not saying it wrong. Okay? Hindi ko sinasabing mali yun. Pero magiging mali yan pag inuna mo yan kesa kay Lord. Amen? Tingnan nyo For this is the duty of every person. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Ito pong passage na to, sinasabi dito, one day, haharap tayo sa Diyos. At itatanong niya sa atin kung ano ang ginawa natin sa mga time natin. Now, ang question is, good steward po ba tayo ng ating mga time? Kasi nakikita ko, it's just a matter of time management. Di ba? Kasi sabi ko nga, bakit meron mga tao nagagawa naman lang i-manage yung time nila, pero yung iba parang kulang sa kanila yung 24 hours. Tapos dun sa 24 hours na yon, wala pa dun si Lord. Amen? Ang sabi ng Matthew chapter 16 verse 26, for what is a man profit
Oh, what is the profit of a man if he gains the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So, kung ipaparaphrase natin ito, di ba, what's a profit of a man if he gains the whole world? So what does it profit if you get all the laundry done? Ano ngayon kung maubos mo lahat ng labada? Ano ngayon kung maubos mo lahat ng paglilinis ng bahay, paglilinis ng sasakyan, napanood mo lahat ng palabas? Ano ngayon kung nakuha mo lahat ng promotion? Ano ngayon kung ano ina-attain mo sa iyong education? Kung wala ka naman naging panahon para sa Panginoon. Amen ba? So, first of all, mga kapatid, yun yung lies ni Satan sa atin na lagi nating naririnig yan. Sabi nila, I don't have time. Pero ang totoo, time management lang talaga. Kaya talagang sabi talaga ng Lord, seek first the kingdom of God. Di ba? Kasi kung ano-anong pinag-aalala mo, unahin mo si Lord, and all these things shall be added unto you. Amen? So that's number one, I don't have time. And number two, I have plenty of time. Yun. Ito naman, isa pang lie ito na sinasabi ng devil na marami ka pang oras. Saka na yan. Di ba? Ito yung tinatawag nating procrastinating. Di ba? Yung pwede mong gawin ngayon, ipinagpapaliban mo pa kasi ang sabi mo, marami pa namang panahon. Sige, saka ako nagagawin yung project ko kasi ang deadline pa naman yan sa isang linggo pa. Hanggang sa nabisi ka na nabisi, hanggang sa malapit na na-struggle ka na, panic ka na, di ba? So, in other words, we have a tendency to procrastinate. So, pag tingnan mo ang Webster's Dictionary, it defines procrastinate as follows: to put off intentionally, intentionally pinuput off mo, and habitually to put off intentionally and doing of something that should be done. 'Di ba? Sa atin meron tayong tinatawag na manana habit. 'Di ba? Sa panahon natin ngayon ang tawag doon mamaya na habit. Pero ngayon 2024, meron tinatawag na wait lang habit. Tama mga kabataan? Wait lang. Wait lang, habit. Ayan. Sabi mo nga, kasama yung anak mo. Sabi mo, anak, hindi ikaw yan. Diba? Noon, sabi ng mga Kastila, manyana habit. Nung panahon namin, mamaya na habit. Nagbago na ngayon. English na. Wait lang, habit. Okay? So, question, may mga bagay ba na intentionally pinuput off natin na dapat naman ay ginagawa na natin? Kasi nga, alam nyo ba na yung I have plenty of time is laziness. Katamaran pala yun. Di ba? Katamaran pala yun. Yung pinagpapaliban mo, yung pwede mo namang gawin ngayon, nga lang pagpapaliban mo. Parang salvation. Di ba? Sabi ng Bible, pag narinig mo ang salvation, huwag ka na magdalawang isip pa. Di ba? Huwag ka na, tanggapin mo na si Jesus Christ kasi hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Kasi sabi ka, pag narinig mo yan, ibig sabihin, ipinarinig na sa iyo ng Lord yan. Kasi anytime, hindi mo alam, pwede kang kunin. Kaya, wag ka nang mag-wait lang habit. Tingnan nyo, open your Bible, Proverbs 6:6. Alam mo ngayon, na ako ay madalas naglilinis ng bahay, nakakakita ako madalas ng mga grupo ng mga langgam. Kaya ako napabili ng tsoke. Tingnan nyo, totoo itong principle na ito. Tingnan nyo, sabi dito, take a lesson from the ants. Tinitingnan ko yung mga langgam. Sabi, your lazy bones, learn from their ways. Learn from their ways and be wise. Even though they have no prince, governor, or ruler to make them work, they labor hard all summer, gathering food for the winter. Kaya pala, pag mainit ang panahon, naglalabasan na sila. Pansin nyo, ngayong mainit ang panahon, nakikita mo, dami mong langgam nakikita. Kasi ito pala yung time na sila ay nagtatrabaho, nag-iipon ng pagkain. Dahil pagdating ng taglamig, bihira mo na sila makikita. Subukan nyo, tingnan nyo, mamaya magtawag kayo ng mga langgam. It's true. Kaya sabi ko, pinitignan ko, kaya pala itong mga nasa labas, ay nag-iipon na sila ng food. Amen. So ikaw naman, nagagawin mo, i-sprayan mo. Di ba? Kawawa naman. Grabe, nagtatrabaho lang naman. Di ba? Na baygon pa. Ikaw kaya magtrabaho tapos ispraya kang baygon. Pero
Kidding aside, no? Talagang totoo, no? Bible nagsabi, ganon sila. So, ibig sabihin ito, yung pwede nilang gawin ngayon, hindi nila pinagpapabukas kasi alam nila may winter na paparating. Amen? So, sa atin, ano ibig sabihin nito? Yung pwede mong gawin ngayon, wag mo nang ipagpabukas pa. Kasi hindi mo alam kung anong meron bukas. Ano sabi ng James 4:14? How do you know what will happen tomorrow? May nakakaalam ba kung anong meron bukas? For your life is like the morning fog. Alam mo yung morning fog? Diba? Subukan mong huminga sa salamin, ganun lang daw ang life. Diba? Pag hinga mo, merong konting mist, may fog, mas mamaya wala na. It's here a little while, then it's gone. Kaya yun, kasinungalingan din pala yung sabihin mong, I have plenty of time. Diba? Saka na yan. You know what's the reason bakit maraming mga tao na ayaw pa nilang lumapit kay Lord? Especially yung mga young generations. Kasi sabi nila, bata pa ako. Diba? Hindi pa ako sawa. Tama? Kaya praise God yung mga kabataan dito sa church, yung mga youth. No? Palakpakan nga natin yung mga youth dito. Amen. You're so blessed. Kasi ang habang panahon nyo ma-enjoy ang blessing ng Lord. Amen. Kasi yung iba talaga, ayoko, hindi pa ako sawa. Kasi meron totoo po yung true story. May mga nakausap ako dati na hindi pa ako sawa. Saka na pagsawa na ako. Di ba? Yun. Nung hindi pa dumadating yung sawa, may sakit na siya sa baga. Kasi nagpakasawa. Yun. And number 3 lie is, no one will see me. Di ba? Sabi ng devil, okay lang yan. Pasukin mo yung site na yan. Wala namang nakakakita. Di ba? Okay lang yan. May kilala ako. Nagtago pa na. Pinasara niya talaga yung inuman doon sa isang lugar. Akala niya wala makakita. Pagpasok nung kapatiran, nandun pala siya, patay yung ilaw, nagiinom. Di ba? True story, di ba? Sabi niya, sarili niya, wala namang nakakita. Wala naman si pastor. Di ba? Pero church, wala man si pastor, hindi man kita nakikita, kita ka ni Lord. Amen. Kita ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kita ka ni Lord. And do not be too confident. Ang sabi na Isaiah 47:10, you have trusted in your wickedness. Ito yun eh. Di ba? Wala, okay lang, wala naman nakakita. And have said, no one sees me. Your wisdom and knowledge mislead you when you say to yourself, I am, there is none beside me. Yun. Di ba? Wala namang nakakakita. So, kasinungalingan po yun. Hindi man kayo nakikita ng cell leader ninyo o yung cell leader man ninyo, yung nandoon. Di ba? So, hindi man sabihin ninyo magtago man kayo, hindi naman tayo makakaligtas sa Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, ito lagi kong bilin sa inyo, especially pag kilala ka na taga BOCC, kasi alam niyo po, paglabas niyo ng church, ng BOCC, you represent BOCC. At siyempre, you represent also ang ating Panginoong Kristo. And also, you represent your pastor. Kaya nga ako laging damay eh. Diba? Ang laging sinasabi, di ba taga BOCC yan? Sino ba pastor niyan? Tinotolerate ba ng pastor nila yan? Well, nadamay ako, wala man akong kinalaman. So, and that's very true. You represent, church, again, ako po ay nagsasabi, you represent the Lord, your church, your pastor, your cell leader. You represent the body of Christ. So, wala mang nakakita sa inyo, pero kita tayo ng Lord. Amen? And next lie is, I can't do it. Pero I'm saying to you right now, church, yes, you can. Ang sabi ng John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sabi mo, hindi ko kaya yan. Yan po ay feed ni Satan sa mind natin. Di ba? Yung pinanghihinaan tayo ng loob, akala natin hindi natin malalampasan yung mga pagsubok. Akala natin hindi natin kayang gawin. Well, yes, church, kung gagawin mo yan sa sarili mo, hindi mo magagawa yan. Di ba? Lagi kong sinasabi, di ba, yung mga kapatiran noon pa na talagang nagwi-withdraw sila sa kanilang mga vices, sa kanilang mga bisyo. Sabi nila, Pastor, ang hirap gawin. Yes, sabi ko, totoo, mahirap gawin yan. Kung gagawin mo yan, mag-isa.
Pero kung gagawin mo yan, kasama mo ang Lord, may Philippians 4:13 tayo. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Magagawa mo yan. Yes, makakaya mo yan. Yes, kakayanin kasi kasama ko si Lord. Amen po ba? Kaya yung feed ni Satan, every time naririnig mo na yung sarili mo, hindi ko kaya. Di ba? Brother, sister, opening prayer ka. Ano ba naman? Di ba? Opening prayer lang. Di ba? Para ka naman pagpipreachin. Ano ba naman yan? Ayoko na nga umattend next time. Hindi ko kaya. Kaya mo. Di ba? Kasi sabi ni Satan, hindi mo kaya. Kaya you know what? Yung progress mo, nahihinder. Amen? So sabi ko sa inyo, hindi lang physical, pati spiritual, may hinder yung progress. Line number 5, sabi niya, hindi, okay lang. Kasi mabait naman si Lord, may grace naman si Lord. I can ask forgiveness later. Yan. Pwede kong gawin yan, tapos hinginal ako ng tawad mamaya. Ang problema, paano kung di ka na makapag-repent? Kasi po, deception talaga ni Satan yan. It is a misuse of God's grace. Ang tawag dyan, rebellion. Kasi alam ko, yung grace na tinanggap natin, sabi ng Titus 2:12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. And it teaches us. Diba? It teaches us. Wag natin gagawing excuse or abuse yung grace. Diba? Yung grace na tinanggap natin, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yun yung grace ng Lord. Yun yung nagko-compel. Yun nagbibigay sa atin ng lakas para matanggihan natin yung mga pagkakasala. Yun ang grace. Hindi yung, ay, okay lang. Kasi naintindihan naman ako ng Lord. Totoo naman yun. Yun yung grace eh. Naintindihan tayo ng Lord. Pero kailangan ba nating abusuhin? Hindi natin kailangan abusuhin yun. Amen. Kasi alam niyo po, may consequence kasi ang sin. Amen. Mahal tayo ng Panginoon, pero mayroong principle at may consequence ang sin. Okay. So yung grace, dapat, kung talagang tinanggap mo yung grace, yun yung nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan to say no. No to sin. Amen. So number 6, ito. It's okay if my intentions are good. Diba? Kadalasan ito yung naiisip natin na okay lang yun kasi maganda naman intention ko. Alam mo tawag dyan, doing the right thing on the wrong way. Marami tayong gustong gawin na bagay, alam naman natin, tama naman yung intention natin, nga lang gusto natin kunin sa maling paraan. Gets nyo? Doing the right thing on the wrong way. Sabi ni Satan, okay lang yan, tama naman ang intention mo, Robin Hood. Tama. Di ba? Okay lang yan. Itutulong mo din lang naman yan eh. Tama ba ako? Na-experience nyo yun? So you're doing the right thing, yung pagtulong, pero sa maling paraan. Pastor, ano lang naman yan white lies. White lies, green lies, red lies, kung anong kulay pa yan, it's still a sin. Amen? So, church, iwasan natin yon kasi minsan nadideceive tayo. It's a deception. Akala natin nakatulong tayo, pero nagkasala pala tayo. Kasi we're doing the right thing on the wrong way. Tama naman yung intention, mali nga lang yung paraan. Amen. Church, may natututunan tayo? Okay. Next. Kasi sabi nila, good cause naman. Di ba? Okay lang yan. Okay lang magnakaw para may mapakain ako sa pamilya. Di ba? Parang, pwede ka naman humingi kay Lord ng pampakain sa pamilya nang hindi ka nagnanakaw. Next lie. Ito. Alam nyo, isa sa mga natutunan ko in my life, kung gusto mong mag-succeed, tanggapin mo sa sarili mo, kailangan mo ng tulong ng ibang tao. You need help? Because no man is an island. Of course, nandiyan ang Panginoon. Pero kailangan mo rin ng tulong. Hindi yun laging, church, you know what I'm saying? Kailangan mo rin ang ka-fellowship. Kailangan mo rin ng ibang tao, hindi lang ikaw. Diba? Pero ito, ang problema, yung I know it all. Diba?
I know it all. Alam nyo ba na kahit na sirang relo ay tumatama ng ilang beses sa isang araw? Sa 24 hours, ang sirang relo ilang beses tumatama? 2, di ba? Tama ba ako? Kaya kahit church, kahit sino pa yan, tinan mo yung katabi mo, kahit ano, sino pa yan, may matututunan ka dyan. Di ba? Kasi hindi ka na tumatanggap na ano kasi alam mo na lahat. Alam mo na lahat. Hindi naman ikaw si Jollibee, pero gusto mo, ikaw ang laging bida. Tama? Yun ba yung mga pabida? You know it all. Hello? Nabasa ko lang yun, ha? Ganun ba si Jollibee? Laging bida? Church, para lang yung old wine skin, di ba? Kailangan talaga ng bagong wine skin. And don't stop learning. Don't stop learning. Hindi mo alam lahat. Sa totoo lang, hindi mo lang alam. Maaari siguro magaling ka dito sa area na to, pero hindi sa lahat ng areas. Hindi sa lahat ng bagay. Kaya kailangan mo pa rin ang help ng iba. So, okay? So, kaya sinasabi ng devil, hindi, alam mo na yan. Di ba? Alam mo na yan. Kaya naman, ang hirap, di ba? Ang hirap makakwentuhan o ma-share yung mga taong masyadong matalino. Di ba? May kilala kayong gano'n, masyadong matalino. Ang dami naman ito, hindi ka pa tapos magsalita. Di ba? Alam niya na. Next, ito. I would like to address this to sa mga kabataan. Di ba? Sabi ni Devil, saka na, masyado ka pang bata. I'm too young. You know what? If you read your Bible, sa bayan ng Israel, ang age of accountability nila, if I'm not mistaken, is age of 13. 13 years old. Nasa nasa tamang comprehension na daw sila. Sa atin ngayon siguro 13 para mas bata pa, no? Pero pag kinausap mo sila, parang matured na. Diba? Ito, sabi ng lie number 8 is, I'm too young. Pero alam nyo ba na kahit na bata ka pa, you're not too young to be an example. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 12, do not let anyone think less of you because you are young. Okay? Be an example to all believers. Mga kabataan, ha? Sabi, huwag mo isipin na bata ka pa. Bagkus, maging example ka sa lahat ng mga mananampalataya sa iyong pagtuturo in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Yan, mga kabataang babae, ha? Yan. So, i-preserve nyo yan doon sa araw ng inyong honeymoon. Sabi dito, and your purity. Okay, so maging example daw kayo, mga kabataan, okay, ng faith, ng love, and how you live. Kasi kung hindi kayo maging example, mga kabataan today, sino ang magiging example? Titus chapter 2 verse 6 to 8, in the same way, encourage the young men to live wisely in all they do, and you yourself must be an example to them by doing good deeds of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Let your teaching be so correct that it can be criticized, then those who want to argue will be ashamed because they won't have anything bad to say about us. Alam niyo kung bakit sinabi ito ng Bible? Kasi kahit bata ka pa, overcomer ka na. Sabi ng Bible in 1 John chapter 2:13, I am writing to you who are mature. Okay, sa ating mga nakakatanda, sabi dito ni John, I am writing to you who are mature because you know Christ, the one who is from the beginning. And I am writing to you who are young because you have won your battle with Satan. So, huwag mong sabihin, bata ka pa to overcome. Kahit bata ka pa, overcomer ka na. Pag binasa mo ang Bible, sino ang mga bata sa Bible? David. Jeremiah. Sino pa? David, Jeremiah, Joshua. Di ba? And even Jesus. So, kaya huwag mong isipin na bata ka pa para mag-overcome. Kaya mo yan. Basta kasama mo si Lord kahit bata ka pa. Amen? So,
sabi ng number 9, ito sa mga lie ni Satan, I'm too old. Ito naman mga senior. Patanda na ako. Iho, iha. Di ba? In-invite mo yan sa church. Lola, lolo, sama po kayo sa church. Naku, iho. Tapos na ako dyan. Tama? Narinig nyo na yon? Tapos na ako dyan, matanda na ako. Yung iba naman, hindi, saka na. Pagka malalaki na yung inaalagaan ko mga apo. Di ba? Tama ba? Pero anong sabi ng Psalms 92:14-15? Kaya naalala ko tuloy, sabi nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Sabi ng Psalms 92:14-15, they will still bear fruit in old age. Mamumunga ka pa. Amen. They will stay fresh. Ayan, mga senior nasa harapan ko. Fresh po ba? Amen, fresh? Amen. O amoy, yung damit, mothballs na. Fresh na yung amoy, no? Amen. Joke lang po mga ate, mga seniors. No? Pero Bible nagsabi, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Hindi minded. Green. Proclaiming the Lord is upright. He is my rock and there is no wickedness in Him. Wow. Kaya wag mo isipin na matanda ka na. You remember Caleb. Nung ipinangako sa kanya ni Moses ng Panginoon yung isang mountain when he was just 40 years old. Now, 80 years old na siya. Sabi niya, yung lakas ko, parang 40 years pa lang din ako. Dapat ganun tayo mga senior. Di ba? Kahit na ilang taon, kahit na 80 ka na, 90 ka na, ang sabi ng Lord, you'll still fresh. Stay fresh. Amen. Kaya ang mga, alam niyo po, yung mga senior po natin dito sa BOCC, fresh. Amen. Amen. Kasi alam niyo po, yung mga matatanda, sabi nila, I'm too old. Pag sinyeran mo yan, lalo na kayo mga kabataan, pag sinyeran ninyo yung mga nanay, tatay ninyo na wala pa kay Lord, kasi may pride yan eh. Sabi nila, itong batang to, di ba? Ako lang nagturo sa iyo ng ABC. Ngayon, tuturuan mo ko. Di ba? Yung pride ng mga matatanda. So, it's a lie. Huwag niyo isipin po, mga senior, na kayo ay matanda na dahil kalabaw lang ang tumatanda. Amen. At saka, di ba, pagka na kay Lord ka, kahit na matanda ka na, mukha ka pa rin bata. Yan. Amen. Diba? Tingnan po, hawakan po yung katabi niyan, di ba? Wala pang gaspang yan. Amen. Fresh. Okay? Next is, there's no way he will accept Jesus. Ito lagi to. Pag nagsishare ka ng gospel to other people, di ba? Bago ka pumunta doon sa tao na yun, magsishare ka ng salvation, ito yung pinipid na lie ni Satan. Hindi tatanggap yan. Diba? Hindi maniniwala sa yan. Mga kapatid, sa totoo lang po, ang obligation natin bilang mga mananampalataya is just to share the gospel. Hindi mo work na i-convict o i-convince yung sinisharean mo kasi trabaho ng Holy Spirit yon. Ang work lang natin is share yung gospel. Ipaliwanag sa kanya na kailangan niya sa Jesus. Amen. Kaya ayaw mo mag-share kasi ayaw mo ng rejection. Sa totoo lang po, mas maraming rejection. Di ba? Mas maraming rejection. Kaya sabi ni Satan, papunta ka pa lang doon sa sishera mo, sabi niya, naku, walang pag-asa yan. Yan taong sishera mo, hindi makakilala yan. Malapit na nga maging demonyo yan eh. Di ba? Ganon, di ba? Pero tinanong lang natin, huwag na kayong lumayo. Ikaw ba, bago ka sinyera ng gospel, sino ka ba? At sino ka ngayon? Di ba? Naku, ang hirap mo rin kaya sharean. Ang hirap mo rin kaya imbitahin. Di ba? Yung cell leader mo, maraming load na naubos yan bago ka naka-attend ng cell group. Di ba? Ang hirap mo sharean. Pero, sino at nasa ka ngayon? Amen? Palakpakan nga natin ang Lord. Kaya, kasinungalingan po yon. Yung sinasabi ni Satan na, naku, hindi magbabago yan. No. Pray.
pray. Kasi alam niyo po, ang pag-share ng gospel, akala niyo ba ganun kadali? Pinagpipray kasi yun. Kasi even just 1 meter, nagtatag of war kayo ni Satan. Imaginin mo yung sishare mo ng gospel, ang habang panahon niyang inalagaan nyo, tapos ngayon aagawin mo. Amen? Kaya nga the moment na tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, you declared war kay Satan. Nag-declare ka ng war, kaya huwag ka magtataka kung may mga battles ka. Kasi nag-declare ka ng war sa kanya. Imagine mo kung nakakilala ka ng 50 years old ka na, imagine mo, from day 1 hanggang 50 years mo, lahat ng luho mo binigay ni Satan, tapos bigla mo siyang iiwanan? Tama? So, kailangan mo si Lord. Kasi kung hindi mo kailangan si Lord, naku, mabubugbog ka. Amen? So, church, basta you pray and share the gospel. Okay, dahil ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? Walang ibang, church, kahit sa salvation natin, meron pang deception. Walang ibang salvation, only through Jesus Christ. Diba? Acts chapter 4 verse 12, there is no other name na ibinigay ang heaven for salvation, only the name of Jesus Christ. Amen? So in closing, may natutunan po ba tayo? Okay. Now, again, we're talking about lies versus truth. Even in our prayer life, di ba? Bago ka palang mag-pray, nandyan na si Satan. Sinasabi niya, yung prayer mo, hindi yan didinggin ng Lord. Di ba? Your prayers don't matter. Well, church, hindi po totoo yun. Dahil ang sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. If you are a child of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, therefore you are righteous before Him. Ikaw, ang panalangin mo ay effective. Kaya huwag ka maniwala kay Satan na yung prayer mo ay hindi ditinggin ng Diyos. Amen? You pray at hawak-hawak mo, Lord. Dahil sabi mo, the prayer of a righteous is powerful and effective. Kaya you pray, wag na yung naku, nasa na kaya si leader ko? Naku, nasa na kaya si pastor? Walang magpe-pray. You pray because you yourself, your prayer is powerful and effective. Huwag kayong maniwala kay Satan na hindi effective yung prayer nyo. Then, sabi pa niya, wala ka ng pag-asang makalaya dyan sa problema mo. Di ba? Yung mga pagsubok, yung mga no way out ka na dyan. No, it's not true. It's wrong again. Kasi ang sabi ng Mark 10:27, all things are possible with God. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, and He will also provide a way out. Kasi sabi ni Satan, wala nang out yan. Hanggang dyan ka na lang. No, it's not true. It's not true. Tapos, ito pa ang pinakamasakit. Paniniwalain ka ni Satan na hindi ka mahal ng Diyos. It's not true. That's false. Dahil ang sabi ng Romans 8:38-39, nothing can separate us from God's love through Jesus Christ our Lord. Amen. See, narinig nyo itong mga kasinungalingan na to ng devil, and that hinders your progress. I believe binigay sa atin ng Lord itong message na to kasi alam niya na ito yung pipigil ng blessing, ito yung pipigil ng progress, ng development mo, ito yung pipigil sa'yo to move on. Because God's truth is more powerful than lies. If we obey Jesus' teaching in His strength, then we will know the truth. Dahil pag alam natin ang katotohanan, mare-reject natin ang false, and the truth will set us free. Satan is the father of all lies. And he is not your father. Amen? Ang sabi ng John 8:44, again, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. Natural sa kanya yung sinungaling. For he is a liar and father of all lies. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, once na ma-recognize natin na ito ay kasinungalingan, yung mga narinig nyo kanina, sabi ng James 4:7, submit yourselves then to God. Resist.
Diba? Pag sinasabi niya na baka sinungalingan na, no, hindi ako naniniwala dyan. Hindi totoo na ako ay matanda na. Diba? No, kahit bata pa ako, magiging overcomer ako. Diba? Hindi totoo na I have plenty of time. Diba? Dapat gawin ko na ngayon. Hindi rin totoo na I have no time. Church, resist, do not assist. Because the devil will flee from you. Before we end, turuan ko kayo. Truth versus lie. Ito katotohanan. Open your Bible in Revelation 20:10. Alam nyo ba, kaya nagpipid si Satan ng kasinungalingan sa atin para mahinder yung progress natin, even in salvation. Diba? Ayaw niya na makilala, matanggap natin ang Panginoong Yesus bilang ating salvation, bilang ating Savior. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi naghahanap siya ng kasama. Every time na si Satan ay nagfi-feed ng lie sa'yo, gusto mo tigilan ka niya? O as much as possible, hindi ka na niya dalawin na madalas, paminsan-minsan na lang. Ang sabi ng Revelation 20 verse 10, and the devil who deceived them. Kasi nga, di ba, lie is a deception. It's a sham. Okay? The devil who deceived them was thrown into lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Alam niyo ba na ang buong katotohanan? Ito hindi kasinungalingan. Ang sabi ng Bible, si Satan, one day, ay itatapon mismo doon sa lake of fire. Susunugin siya doon. Siya po ay itotorment doon day and night. Forever. So every time na si Satan ay nagpipid ng kasinungalingan sa mind ninyo, sabihin mo sa kanya, Satan, hindi ako naniniwala sa iyo, pero itong katotohanan, ipapaalala ko sa iyo. Satan, isang araw, susunugin ka doon sa lake of fire. Alam nyo ba, wala naman nagpapaalala sa kanya yan? Amen? Wala naman nagsasabi kay Satan yan eh. So therefore, you are in a battle. If the devil is feeding your mind with lies, feed him the truth. Tingin mo ba lalapit pa siya sa'yo? Every time, Satan, wag mo akong i-deceive. Ikaw, isang araw susunugin ka sa impyerno. Alam mo ba? Kaya siya nang di-deceive church kasi naghahanap siya ng kasama. Gusto niyo bang sumama? So, may natutunan kayo? Every time na si Satan dinideceive ka, paalala mo sa kanyang katotohanan, susunugin ka sa lake of fire, Satan. So every time ginagano mo siya, tingin mo ba lalapit pa siya sa iyo? Amen. Amen ba yon? Sa church, doon po sa mga napag-usapan natin, do not allow Satan to control your mind. Kasi pag na-control niya yung mind mo, kung sa mind mo pa lang talunan ka na, talo ka na. Pero you need to feed your mind with the truth. Yun yung Word of God. Yun ang panghawakan mo lagi. Yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. And church, I'm telling you, ma-overcome mo yung mga lies ni Satan. Amen? And you will progress, and you will prosper, and you will succeed.